So itong tinutuntungan ko ngayon guys, ito yung lumang tulay o ito yung tulay na kung saan papalitan na ito sa mga susunod na buwan o taon. No, at makikita natin sa kanan natin ay ang napagandang landscape or scenic view, no, na makikita natin. May mga kabundukan. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Yo, good day sa inyo lahat guys. Welcome sa ating panibagong video. Dito tayo magsisimula sa ating vlog mula rito sa aming barangay, sa Barangay Inalad, Calubian, Leyte. At ang destination natin ngayon guys ay pupunta tayo ng Biliran Bridge, no? So ipapakita ko sa inyo mamaya yung isa sa pinakamagandang tulay na meron dito sa Region 8. Partikular na nga ang probinsya o ang isla ng Biliran. Abutin itong rides ko na mahigit isang oras, mga 1 oras at kalahati siguro. Yun ang aking estimated time. So magsisimula ang ating biyahe 10:18 ng umaga. Napakainit na dito guys, no? At makikita natin itong kalsada na napakaganda. Papunta ito sa mismong sentro ng bayan ng Calubian, no? So makikita natin sementado na ito hanggang doon. Kasi nung mga ilang taon or nung mga nakaraang taon sa sobrang lubak or napaka hirap daanan nitong kalsada na to. Pero ngayon napaka-smooth na ng magiging biyahe natin papunta sa sentro ng bayan ng Calubian mula rito sa Barangay Inalad. Madadaanan natin dito yung iba't ibang mga barangay, yung iba't ibang mga lugar na kung saan sakop nitong bayan ng Calubian. Kahit ano pang hinihintay natin, sana maging ligtas itong biyahe ko ngayon at subaybayan at panoorin hanggang dulo itong ating vlog. Please wag niyong kalimutang i-like yung video na to, mag-subscribe at mag-comment kayo sa baba ng mga magagandang nakita ninyo dito sa ating vlog na ito. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Yan, ilang kilometro pa lang yung ating nilalakbay mula Inalad. Nakikita natin guys, no, isang tulay na madadaanan natin. Ito yung bagong gawang tulay dito sa Barangay Reyles dito sa Calubian, Leyte. Ayan, sementado na siya at okay na okay ng daanan ng kahit anong uri ng sasakyan, yung mga kotse, motorsiklo at iba pa, no? Makikita natin sa kanan natin ay ang napagandang landscape or scenic view, no, na makikita natin. May mga kabundukan, meron mga iba't ibang puno or iba't ibang mga uri ng kahoy. Pero particular na mga makikita natin dito sa bayan ng Calubian guys ay itong mga puno ng nyog or mga coconut tree. Ayan, so makikita natin, lalong lalo na sa kanan, no, makikita natin sa view na yun. Ayun, ang ganda, ganda tignan ng landscape na yan. Merong palayan dito or merong kapatagan, merong mga puno, merong mga kabundukan, no? Halos karamihan kasi ng mga nakatanim dito na puno ay ang puno ng coconut or yung nyog, no? Kaya ka tinawag na Calubian itong bayan ng Calubian mula sa salita na lubi, na ang ibig sabihin ay nyog. Yan, mukha namang maganda yung panahon na experience natin ngayon. Makikita natin na sobrang init, maaliwalas ang panahon at walang nagbabadyang ulan, kasi isa sa mga kahinaan talaga ng mga nagmomotor ay kapag umulan. Okay na okay lang kahit sobrang init, wag lang yung maulan.
no? Kasi mahirap bumiyahe, delikado. At lalong-lalo na ay hindi tayo makakapagpabilis ng takbo o hindi natin makikita yung daan, lalo na yung mga lubak kapag sobra-sobra yung lakas ng ulan. Pero ngayon ito napakaganda, nasa probinsya ka, no? Ayun, no, malamig na hangin yung na-experience mo, yung humahampas sa'yo. Kahit mainit yung panahon, malamig na hangin dahil na rin sa mga puno na nakapaligid, no? Isa ito sa mga mamimiss mo kung sakaling babalik na tayo ng Metro Manila o sa Kamaynilaan, no? Ayan, muli meron tayong madadaanan na isang ginagawang tulay, no? Papunta ito ng bayan ng Kalubian. So ang tawag nila dito, Mangga yata yung area na to. So yung kabilang side pa lang ay meron ng sementado, pwede nang daanan ng mga motorsiklo, mga sasakyan. At yung nasa kanan natin ay patuloy pa rin yung kanyang construction. Yan, kasi merong sapa dyan. Pero at least sementado na to, hindi na mahirap, lalo na pag umuulan, 'di ba? Kahit kabilang side lang yung may semento or sementado, at least nadadaanan natin nang hindi tayo dumadaan sa maputik, baha, no? At sa kaliwa ko nakikita natin ang isla ng Biliran. Yan yung isla ng Biliran. Doon tayo mamaya pupunta sa Biliran Bridge, no? Iikutin natin yan hanggang makapunta tayo ng Biliran Bridge. Let's go. Dito pa lang sa bayan ng Kalubian ay busog na yung ating mga mata sa magiging biyahe natin. Napakaganda. Ayun nga, at meron tayong nadaanan dito ng mga bato, buhangin, at makikita natin merong mga bitak ng lupa, no? Ano kayang ginagawa dyan? Bakit sinira o bakit binutas yung kabundukan? Nakikita natin, no? So nakikita natin parang kawawa yung kalikasan sa part na to. So merong uka ng lupa, no, na talagang yan ay sinira ng o gawa ng tao. Ayan, may madadaanan muli tayong konkretong tulay. Ito naman yung tulay sa Barangay Villahermosa. Ayan, isang konkretong tulay na yan. Ayan, at ilang metro lang ang layo, no, mula sa kabilang barangay ay itong bagong tulay o konkretong tulay sa Barangay Villanueva. Ito yung bagong tulay na accessible na sa lahat ng mga uri ng sasakyan, no? Kasi yung lumang tulay niyan doon sa kabila ay sira-sira na, yun yung gawa lamang sa bakal, tapos kahoy lamang yung inaapakan. Dati mga motorsiklo lamang yung nakakadaan, pero dahil sa ginawang bagong tulay na yun, naging sobrang ganda or naging accessible na sa lahat ng mga uri na sasakyan yung bagong tulay na ginawa dito sa Barangay Villanueva. At habang papunta tayo ngayon sa bayan nga ng Kalubian o sa sentro ng Kalubian, meron tayong madadaanan dito na isang maliit na landslide, no, na kung saan ito ay nasa tabi ng kalsada. So ginagawa naman ang konkretong pader para hindi magtuloy-tuloy na gumuho yung kalsada na nandito. Kasi pag gumuho yung kalsada na yan or pag gumuho yung lupa sa kalsada na yan, talagang pati yung mismo kalsada ay hindi na magiging accessible kahit sa mga motorsiklo. So ginagawa naman ng paraan, nilalagyan ng pader o nilalagyan ng konkretong pader para yung pagguho ng lupa ay hindi na maging posible. Ayan, at dadaan tayo dito ngayon sa sentrong bayan ng Kalubian. Makikita natin may mga banderitas, no? Oh, grabe, ang ganda ng view. So sa kaliwa ko guys ay ang isla ng Biliran, yung isla ng Biliran na yon. So ang ganda ng karagatan dito, yung landscape na matatanaw natin, no? Ayan, at pagliko natin dito, meron tayong makikitang arko. Welcome to Municipality of Leyte. So nandito tayo ngayon sa bayan ng Leyte. So kanina doon tayo galing sa bayan ng Kalubian at nandito tayo ngayon sa Municipality of Bayan ng Leyte. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Napakaiik sila ng kurbada pero napakarami naman nila, no? Ang galing, ha? At pagdating naman dito, babagal tayo sa gate kasi meron dito mga nagtitinda ng mga shell. Ayun, no, merong mga talaba, no? Ayun, no, merong mga talaba sa kabila, sa magkabilaan. At nakukuha lang din nila dito yan sa kung saan malapit sa kanilang kabahayan, no? So mga talaba. So yan ay nagkakalaga ng 100 pesos yung isang planggana na ganun. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever.
better if you keep it. Yo guys, sa halos isang oras sa biyahe natin mula doon sa Barangay Inalad sa bayan ng Kalubian ay narating natin itong Calaguese Bridge dito sa bayan ng Leyte. So huminto tayo saglit upang ipakita ko sa inyo yung ginagawang tulay dito or yung bagong ginagawang tulay dito sa Barangay Calaguese dito sa bayan ng Leyte. So itong tinutuntungan ko ngayon guys, ito yung lumang tulay o ito yung tulay na kung saan papalitan na ito. Ito yung lumang bridge, itong nasa gilid natin, yun yung ginagawang bagong tulay. Pag nagawa na yung bagong tulay na yan, syempre hindi na ito pwedeng daanan kasi meron na tong mga bitak sa ilalim. So itong tulay na to ay nire-repair to pero hindi talaga maayos-ayos. So kada repair nasisira pa rin, sa kada repair nasisira pa rin. So mula rito sa Calaguese Bridge dito sa probinsya or sa bayan ng Leyte ay aabot pa tayo siguro ng mga isang oras pa na biyahe, no, papunta sa mismong destination natin ngayon, doon sa Biliran Bridge. So ang oras guys ay 11:24 AM, mag-alas 12 na ng tanghali. Is this really happening? I can't believe it. Sa kanan natin ay meron tayo nakikitang palayan, rice field, no? Ganda sa mata. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit napakasarap bumiyahe, napakasarap pag long ride. Yan o, busog na busog yung mga mata mo. Hindi mo yan makikita sa Metro Manila. Makalipas nga ang mahigit isang oras na biyahe mula Barangay Inalad, Kalubian, Leyte ay narating natin itong Biliran Bridge. Ang tulay na ito ay sinimulang buksan sa publiko taong 1975 na merong 150 metro. Dahil sa ganda ng tulay at nakamamanghang mga tanawin mula rito, ang Biliran Bridge ang isa na sa mga top destination ng mga turistang nagpupunta sa Region 8. Dahil ito rin ang tulay na nagdurugtong sa isla ng Leyte at probinsya ng Biliran. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.